Atin nga po mga kalingap at pinag-uusapan nga po na kakasuhan ni Viancy si Kalingap Edu. Gaano po kaya ito katotoo? Bali-balita nga po ito mga kalingap at nakarating na po ito kay Kalingap Rob na ito nga po si Kalingap Edu ay kakasuhan ng kabilang panig. Kung ito man po ay totoo, talagang nakakalungkot isipin na humantong po talaga sa ganitong pangyayari ang EDSI. Talagang iba na rin ang takbo ng pag-iisip ni Viancy. Kung atin nga pong iisipin ay talagang ibang-iba na siya sa dati na atin nga pong nakilala. Hindi natin lubos maisip na hahantong po sa ganitong pangyayari. Kahit nga po si Kalingap Rob, lahat po ng Team Kalingap ay hindi makapaniwala na ganito po yung nangyari kay Viancy at kay Kalingap Edu. At ganoon din po si Kuya Val, hindi po niya matanggap na siya ay napatulpo. At dahil nga po dito mga Kalingap ay hindi na po makausap ng maayos si Kalingap Edu. Kahit po yung kanyang mama ay hindi na po siya makausap ng maayos at talagang stress na sa mga nangyayari. Ngayon pa pong balibalita nga na siya ay kakasuhan, lalo na po siyang na-stress. Kaya minsan ay hindi po natin maiwasan kahit po yung mga viewers at mga dating supporters ng EDSI, ni Kalingap Edu at ni Viancy ay hindi po talaga maiwasan na merong masasabi at mababash ito nga po si Viancy. Lalo pa po at kakasuhan niya kung sakaling nga po ito ay totoo. Talagang bakit po kailangan pang humantong sa ganito kung pwede namang pag-usapan ng maayos. Pero sabi nga po ni Kalingap Rob ay nandiyan na, wala na po tayong magagawa. Kung yun po ang desisyon, kung yun po ang kagustuhan ng kabilang panig, ay wala po tayong magagawa. Kumbaga ay tanggapin na lang, harapin kung ano po ang mga dapat harapin. No? Sana ay sa bandang huli ay magkaroon na ng maayos na pag-uusap, magkaroon na ng kapayapaan dahil hindi naman po natin maitatanggi na ito nga po si Kalingap Edu at si Viancy ay minsan din po nating minahal. Sana ay ganun din po sa kanila, lalo na po kay Viancy. Sana ay maisip niya minsan na minahal niya si Kalingap Edu, na kahit papaano ay natulungan siya ng Kalingap. Kumbaga ay hindi naman po kinakalaban ng Kalingap, lalo na po ni Kalingap Rob at ni Kuya Val yung kanyang pamilya. Edu at Bridget, gaya ko na sabi ko sa Edu is hindi ko na po siya ilalove team. Nakaano na sa EDS. Nakadami ng love team sa EDS. Saka yung mga nakakalove team ni EDS nawawakwak, kaya may sumpa ata sa EDS. Kaya hindi na po siya ilalove team. Ano? Wag na po kayong mag-comment about kay EDS. Okay na po yung mga natulungan niya. Ano? Dahil nung halos lahat ng na-love team natin kay EDS talagang nabago yung buhay. As in, no? Bago talaga. Diba? Yung mga nakalove team na EDS talagang solid. Iba kasi sa EDS na maging leading man sa totoo lang. Alam mo yung kakaiba kay EDS. Ang kakaiba kasi kay EDS, napakano niya, misteryoso. Diba? Misteryoso si Edo, kaya mga leading man, ganun yung mga galawan eh. Parang mga Korean eh. Parang si Lee Min-ho. Parang Lee Min-ho si Papa EDS. Kaya yung kaso, may sumpa ata to si Papa EDS. Kaya sabi ko, insan, ano na lang, ang hanapin mo yung pang ano mo na, pang totoong buhay mo na. Para maikasal ka na. Kasi tumatanda na rin tayo. Kailangan na ni insan pakasal. Kahit once lang, vlog. Anong once lang? Saka si Kuya David, yan yung mga inaabangan ko na magpakasal na. Ungrateful lang sila, walang problema. Wala naman po talang problema kay EDS. Sobrang bait ni insan, no? Wala akong masabi sa kabaitan. Di ba? Mabait si insan. Grabe. Dito nga, di ba? Sa nangyayari, talagang mas pinili na lang niyang manahimik. Pinili lang manahimik talaga. Pero minsan hindi lahat nadadaan sa pagiging tahimik, no? Minsan kailangan mo rin talaga magsalita, lalo na yun, talagang sunod-sunod yung mga sa'yo, no? Minsan talaga kailangan mo rin ipagtanggol yung sarili mo.
So, yan. Hintayin natin si Eds. Pero pag nagsalita yan si Eds, sigurado. Pag nagsalita yan si Insan, naku, alam nyo mga kalingap, pag mababait, mahirap magalit ang mga yan. Diba? Pero mas pinipili niya ng ganito, ng maayos sa paraang walang stress, walang kasuhan. Yun talaga ang wino-workout ni Eds. Diba? Kahit nga napagsabihan na siya nung, di ba, below the belt na yun. Sinabi sa kanya, no? Pero mas pinili pa rin niyang ayusin. Mas pinili pa rin niyang ayusin. Pero sa totoo lang, grabe talagang inano niya, binaba niya yung pride niya, di ba? Para kausapin pa. Okay, pero si Eds, sinisa naman na makakapag-design niya kung anong ano niya. Kung anong pwede niyang gawin. Nasa sa kanya naman yan. Pero sabi ko nga, minsan talaga may mga pagkakataon na kailangan din nating ipagtanggol yung sarili natin. Diba? Kasi diyan tayo na abuso. Kapag tahimik tayo, minsan nakala kasi nila okay lang sa kanila na binabanatan tayo. Diba? Oo talaga. Ano si Insan ngayon? Talagang stress si Insan ngayon. Kasi kahit si tita nakakausap ko. Talagang di daw makausap na maayos. No? Hindi kasi sanay si Insan sa ganito eh. So mga ganyang kaso-kaso. Hindi siya sanay sa ganyan. Kaya sabi ko, pakalakas lang, tibayan yung loob. Kasi andyan na yan eh. Kung wala tayong magagawa, nangyari na yung mga lalong lumaki. Diba? Kung harapin na lang natin. Pero may advisor man na si Insan ngayon. May advisor na rin naman siya. May legal advisor na rin siya. So, kailangan niya lang gawin is, pakatatag. Palakasin ang kanyang loob. No? Kasi na yun eh. Laban na eh. Kung totoo man na nakasuhan siya, wala na tayong magagawa dun. Hintayin na lang yung no? At pag-isipan yung mga bawat galaw. Diba? Pero kung totoo man na nakasuhan siya, grabe na yun. Ibang na yun, ibang usapan na yun. Ibang usapan na yun. Kung si Insan Eds nakasuhan, kahit ako mismo, di ko matatanggap yun. Mahirap tanggapin yun na alam ko kasi ang istorya. Alam ko din yung simula, no? Alam ko yung sakripisyo. Si Insan, alam ko yung sakripisyo niyan. Tapos bandang huli, ganun lang pala yung ganito lang yung matatanggap. Kung alam ko lang na ganito talaga yung mangyayari sa kanya, hindi ko na sana siya inilove team kay yun sa isa, no? Kung alam ko lang na ganito yung mangyayari. Ito na yung pinakamalalang nangyayari talaga sa kanya. Diba? Sa kabila ng mga nangyari, diba?